May mga pagkakataon talaga tayong di natin inaasahan sa buhay, lalo na pagka nasa ganitong sitwasyon ka. April 9 nung schedule ko ng check-up kay doktora and okay naman ang lahat. Then, kinabukasan April 10, nakapaglinis-linis pa ako. Mild lang naman nalinis. Gaya ng mga walis-walis, ganyan, pagtutupi ng higaan, ng mga damit, ng mga kalat, pag-aalis ng alikabok sa electric fan. And after nung maghapon, kinagabihan, okay naman ako guys, wala naman ako nararamdaman na kahit ano. Tapos bigla nung nakatayo ako, bigla na lang parang may naramdaman sa panty ko na something na parang may bumulwak ganun. Tapos nasa ano kami sa Talavera kasi noon. Tapos pag uwi ko, sabi ko naiihi ako diretso kahit tinignan ko. Tapos nakita ko yung panty ko, may yellow brown siya. Ngayon ang ginawa ko, kinonta ko si doktora para i-confirm kung ano man yung mga bagay-bagay na yun. And andito na kasi ako sa bahay, sumasabay na rin kasi yung paninigas ng tiyan ko na sumasakit na hindi ko na maintindihan. Nagbabalak nga kami noon, 10 PM na ng gabi yun. Balak lang namin, magpapakonfine lang kami sa public. Pero may mga bagay doon na wala nung mga oras na yun. Kaya ang ginawa namin, kahit napapaisip kami kung saan kami kukuha ng pera, is pinilit na lang talaga muna namin mag-premier, mag-public, ay mag-private. Kasi nga sabi ko sa asawa ko, okay lang yan, pera lang yan, susolusyonan din natin yan. Wala akong ginawa nun kundi magdasal ng magdasal, kasi nga umiiba na rin yung pakiramdam ko. Hanggang sa na-admit na ako sa private hospital at ayun, napunta ako sa LR for controlling. 15 hours ako nandun for bed rest. Tsaka talagang tinitingnan nila kung ano yung lagay ng bata, yung heartbeat, nakamonitor ako oras-oras. Nadala na ako nung mga oras na yun, siguro 1:30 in the morning na. Tapos, ayun, ako lang pala mag-isa ron, di pala pwede sa LR yung may kasama ka. Akala ko kasi nung una pwedeng kasama yung asawa. Tapos, after kong ma-admit doon, binigyan na rin pala si asawa ng room namin. Parang naka-ready na siya ganun. Kasi nga kung mag-first time ko, hindi ko alam yung mga nangyayari sa labas habang nasa LR room ako. Tapos nasa 2 AM na siguro yun, pinagre-rest dahil naayos na ako ng mga nurse na nag-a-assist sa akin. Pinagpapahinga nila ako. Basta naka-bedrest lang ako, ganyan, nakahiga lang ako. Madaling araw hindi ako makatulog kasi isip ako ng isip kung saan, sabi ko saan kaya kami kukuha ng pera pang gastos. Ang mahal-mahal pa naman sa public, lalo na pagka biglang emergency ganito na hindi mo alam kung saan ka kukuha bigla, lalo na pag wala ka pang kahawak-hawak na pera, na wala kang aasahan, na wala kang ibang lalapitan. Palakasan na lang talaga ng loob. Kaya abot na lang ang dasal ko noon, na sabi ko okay lang kahit na basta masave lang ka kung yung baby namin, walang mangyaring masama. Tapos kung ano-ano na yung gamot na sinasaksak sa akin na pinaiinom. Tapos may isa pang gamot ako na nilalagay sa vagina, siguro for controlling nga. Tapos para magsara kasi may konting cervix ako na bumuka. Sa mga galong bagay, sobrang nakakatakot na, lalo na kung ilang buwan ka pa lang at wala ka pa sa kabuhanan ng pero hindi ko alam kung anong nangyari. Sa totoo lang guys, wala naman na akong ginagawa dito sa bahay kasi pinagbawal din naman kasi talaga ng doktora ko yun, dahil kung nakita niya rin medyo bumaba nga si baby nung last check-up ko. Tapos hindi ko rin naman inaasahan na magkakaganito. Thankful pa rin ako kay Lord at syempre sa baby ko na napaka-strong. Buti na lang nung in-ultrasound ako guys, nakita sa ultrasound ko medyo nakapahalang siya, kaya nandun pa rin yung paghapit niya and napaka-strong niya talaga. Kahit minsan napanghihinaan ako ng loob na baka mamaya kung ano naiisip ko, ganun. Thankful din ako sa mga nagdasal para sa akin, para sa safety namin ng baby ko. Tsaka thank you din kasi may mga tao pa rin na tutulong at tutulong sa'yo kahit nasa gipit na panahon ka na. Sana huwag kayo magsawa, pero hindi naman ibig sabihin nun na aabuso na lang. Pero salamat pa rin kasi na-appreciate ko na kahit sa ganung bagay nakakatulong kayo. Kung napapansin nyo nga pala dyan guys, puro na lang kain ang ginagawa namin sa video kasi yung mga panahon pala na nasa LR ako at hindi ako kasama ng asawa ko, hindi pala siya, kinukwento niya, hindi pala siya makatulog, hindi siya makakain.
Kaya nung okay na ako, nung kasama ko na siya sa ward, ayun, sinasabayan ko siya ng kain. Soft diet ako, pero kinasa adjustable pa rin yung ano ko, yung control ko pa rin yung pagkain ko. Kaya ayun, nakita ko na yung asawa ko na nakakakain na siya ng maayos dahil nakikita niya unti-unti na ako nakaka-recover. Kaya tuwing kakain siya, sinasabayan ko talaga siya, guys, para mas lalo siyang naman. Nakakatawa pag kami asawa ko ganitong suporta at mag-aalalay sa'yo ka, dahil na sa mga ganitong pagkakataon na kahit wala siyang alam sa mga ganitong pangyayari, nilalakasan niya yung loob niya dahil syempre kailangan namin ni baby ng support niya. Kaya ayan, puro kain kami para makabawi siya. Tapos sa video nakikita niya naman nakakatulog na siya. Kaya hinahayaan ko lang pag oras na tulog siya, pag hindi ko na siya ginigising kung di naman masyadong importante. Tapos yan na yung mga time na pauwi na kami. Salamat nga pala sa OB ko na napakabait, napakaalaga, napakagaling niya mag-alaga ng patient niya. At hanggang ngayon naalagaan niya pa rin kami. Maraming salamat dahil walang nangyaring masama sa amin, mga tumulong sa amin at yung mga pagdasal para sa amin.